Emma, diretso lang. Dead man lang sa mga dyan. Ano na naman ang ginawa mo kay Georgia? Sinugod ho niya ako at aksidente ang nangyari. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi matuloy-tuloy si Rome at si Georgia. Tama. Emma, alam mo, ikaw ang balakid sa buhay nila. Bakit ho? Kaya Emma ba nanggaling ang ideya na magpanggap si Georgia na buntis? Huwag kang makialam. Hindi ka kasali rito. Tama na. Walang kasalanan si Emma. Excuse me, sino po kamag-anak ng pasyente? Doc, ako po ang fiancé niya. Kamusta na ako si Georgia? Is she okay? Okay naman na po ang pasyente, pati na ang baby sa dyan. Baby sa tiyan. Oh my God! Buntis ko siya. Yes, she is 3 weeks pregnant. Pero masela ng kondisyon ng pasyente sa kanyang pagbubuntis, kaya siya dinugo. Mabuti na lang na idala siya kaagad dito sa ospital. Anyway, meron ako ibibigay sa inyong OB para maipaliwanag sa inyo kung anong talagang kalagayan at kondisyon ng pasyente. Congratulations again. Mauna po muna ako sa inyo. Excuse me. Okay. Oh my God, Rome! May baby na naman tayo! Yes, and this time, totoo na to. Narinig nyo? Totoo na to. Buti na lang, nakaligtas ang baby ni Georgia. Nakita mo na, Emma? Muntik nang mamatay ang bata sa tiyan ni Georgia. Sorry, Rom. I had no idea kung ano Emma. ko lang, hindi ko siya dapat pinatulog. Emma, hindi mo kailangan magpaliwanag. Aksidente yung nangyayari at hindi mo kasalanan yan. Mabuti pa umuwi na tayo. Doktor na ang nagsabi na buntis si Georgia. Siguro naman, seryoso na si Rome at tatantanan ka niya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may nangyaring masama sa bata. Huwag mo na isipin yun, Emma. Georgia's fine, pati na yung baby. Wala nang problema. Kakaproblema lang kung hayaan mo si Rome na ulitin ka niya. Dapat mag-concentrate na si Rome sa pagiging ama niya sa magiging anak nila ni Georgia. Hindi yung ginugulo pa niya. At sana rin ikaw, iwasan mo na siya. Mas kailangan siya ni Georgia ngayon. Muntik nang may nangyaring masama sa bata. Kung nakinig ka lamang sa akin at hindi natin pinaalis si Georgia, hindi mangyayari ito. I'm sorry, ma'am. Sir Rome, tahimik ka. Aren't you happy na magiging daddy ka na ulit? Hindi ko lang talaga maiisip na pwede akong lokohin at nagsinungaling si Georgia na gano'n sa amin. Hindi ako mapaniwala. Eh, nakakagulat naman talaga, di ba? Ba't nga ako naloko ng gano'n? Paano ko na siya pagkakatiwalaan ngayon? You're still in doubt? Ang doktor na nagsabi na buntis si Georgia. Yes, sir. Tsaka dito, hindi basta-basta pwede mong ipeke ang mga tests. Pwede silang mawala ng license, pati ang ospital. Ano ako maniniwala sa lahat ng sinasabi niya ngayon? How can I trust her? Biruin mo yun, Mars. Nagpe-pretend ka lang na buntis. Pero totoo pala. Hindi naman ako pakakasalan ni Rome. Hayaan mo na. Ang importante, natupad ang gusto mo. And you have all the time in the world to plan for your dream wedding. Sa bagay, panalo pa rin ako kasi pumayag na si Rome na bumalik ako sa bahay niya. At mas madaling makuha ko yung loob niya hanggang sa balikan na niya ako. Tama! At di ba si Austin nga ang dahilan kung bakit nagko-connect si Rome at si Emma. Ngayon naman, sa inyo, yung baby nyo. Kaya, alam mo yun, may pag-asa na magbalikan pa kayo ni Rome dahil sa bata. Tama ka dyan, ah. Sigurado akong pakakasalan ako ni Rome pag nakita niya na yung baby namin. Kaya ikaw, baby, kumapit ka lang mabuti, ha? Dahil hindi ka lalaki na walang daddy sa tabi mo kagaya ko. At mas lalong hindi ako magiging kagaya ng nanay ko na pabaya sa anak niya. May makakagisnan kang isang buong pamilya sa tabi mo
Anong ginagawa mo dito? Pwede ba, Emma? Umalis ka na? Hindi ko ba nakikita, oh? Buntis si Georgia. Baka kung ano naman masamang mangyari sa kanya. Hindi naman ako nagpunta dito para manggulo. Gusto ko lang makausap si Georgia. Kung merong nangyaring masama sa anak, mapapatay talaga kita, Emma. Bakit ka ba nandito? Ano, para i-check kung patay na ako? Hindi, Georgia. Magiging ina ka na rin katulad ko. Sana kung ano mang gulong between us, tapusin na natin.